Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa araw na ito ating pinagdiriwang ang banal na kapistahan ni San Juan Maria Vianney, ang patron ng mga pari. Pagdasal natin sa banal na misang ito ang mga kaparian. Dahil kung walang mamumuno sa simbahan, maliligaw ang mga alagad ni Kristo. Ang unang-unang tinitira, sinisira ng demonyo, ay ang mga namumuno ng simbahan, ang mga pastol, ang mga pari. Mahirap maging pari. Hindi kami perpekto, kami mga pari. Pero kami nagpapatuloy, hindi lang dahil sa aming talino at lakas, kundi dahil sa grasya ng Diyos. Napakaganda din ng turo ni San Juan Maria Vianney nung minsan, sabi niya, this is the rule of everyday life. Do not do anything which you cannot offer to God. Kapag nahihiya kang ialay ito sa Diyos, isa lang ibig sabihin, masama yan, kahinaan yan, kasalanan yan. Pero kahit na sa iyong kahirapan, sa iyong pagsubok, sa iyong problema, kaya mong ialay sa Diyos. Kaya niyang baguhin yan. Ang iyong sakripisyo ay pwede niyang gawing pagpapala at kapayapaan ng buhay mo. Tayo ding lahat ay merong pagkapari nung tayo ay bininyagan. Yan naman, tayong lahat ay magdasal sa banal na misang ito, taas natin sa Diyos ang ating pinagdadaanan, magtiwala tayo na uulan din ng grasya at bendisyon sa ating buhay. Sa napakaraming beses na kung saan nakalimutan nating magdasal, sa mga pagkakataon na nanatili tayo sa ating mga kasalanan, sa mga oras din na mas pinakinggan pa natin ang masamang espiritu kaysa sa espiritu ng Diyos. Lingin natin muli ang kanyang awat pagpapatawad para tayo'y makitang karapat dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya ay sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong maging uliran sa pagmamalasakit sa kapwa, ang paring si San Juan Maria Vianney. Pakundangan sa kanyang huwarang pamumuhay at pagdalangin, mapagmalasakitan nawa namin ang kapwa-tao. Alang-alang sa pag-ibig ni Kristo, para sila'y aming maakit sa iyo. At kaisa nila ay aming marating ang kalwalhatian mo. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Noong mga araw na iyon, sinabi ng mga Israelita, "Kailan pa ba tayo makatitikim ng masarap na pagkain? Mabuti pa sa Ehipto. Doon, isang hilingi lamang namin ay mayroon na agad isda, pipino, pakwan, sibuyas at bawang. Dito naman, walang makain kundi mana. Ang
mana ay kamukha ng buto ng kulantro at kakulay ng bedelyo. Ito ang laging pinupulot ng mga tao, ginigiling o binabayo. Kung luto, sinsarap ito ng tinapay na niluto sa langis. Ito'y kasama ng hamog na bumabagsak kung gabi. Hindi kaila kay Moises ang iyakan ng lahat ng sambahayan na nakatayo sa pintuan ng kani-kanilang tolda. Nagalit ng labis ang Diyos, kaya nabalisa si Moises. Itinanong ni Moises sa Panginoon, "Bakit ninyo ako isinuong sa ganito kalaking pasanin? Bakit ninyo ako ginaganito? May nagawa ba kong laban sa inyo? Ako ba ang nagsilang sa kanila? Sila ba'y aalagaan ko tulad ng pag-aalaga ng ina sa kanyang anak hanggang sa lupang ipinangako ninyo sa aming mga ninuno? Ayaw nila akong tigilan sa kahihingi ng karne. Saan ako kukuha ng karne para sa ganito karaming tao? Hindi ko sila kayang alagaang mag-isa. Napakalaki ng gawaing ito para sa akin. Kung ganito rin lamang ang gagawin ninyo sa akin, mabuti pa'y mamatay na ako ngayon din kaysa maghirap ng matagal." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Masigla nating awitan ng Diyos nating kaligtasan. Masigla nating awitan ng Diyos nating kaligtasan. Ngunit ang bayan ko'y hindi ako pansin. Di ako sinunod ng bayang Israel. Sa tigas ng puso, aking binayaan, ang sariling gusto nila'y siya'y sundan. Masigla nating awitan ng Diyos nating kaligtasan. Ang tangi kong hangad, sana ako'y sundin. Sundin ang utos ko ng bayang Israel. Ang kaaway nila'y aking lulupigin, lahat ng kaaway agad lilipulin. Masigla nating awitan ng Diyos nating kaligtasan. Sila'y namumuhit sa akin na popoot, ay magsisiyo ko sa laki ng takot. Ang parusa nila'y walang pagkatapos. Ang lalong mabuting bunga nitong trigo, ang siyang sa inyo ipapakain ko, at ang gusto ninyong masarap na pulot, ang siyang sa inyo'y aking idudulot. Masigla nating awitan ng Diyos nating kaligtasan. Alleluia, 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 alleluia. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal na pagkaing kaniyang bigay. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yon, nang marinig ni Jesus ang pagkamatay ni Juan Bautista, siya'y sumakay sa isang bangka at nag-iisang pumunta sa isang ilang na lugar. Nang mabalitaan naman iyon ng mga tao, siya'y lumabas ng bayan at lakad na sumunod sa kanya. Paglunsad ni Jesus sa dalampasigan, nakita niyang napakaraming tao na iyon. Nahabag siya sa kanila at pinagaling niya ang mga may sakit na dala nila. Nang dapit hapon na, lumapit sa kanya ang mga alagad. Sinabi nila, "Ilang ang pook na ito at malapit nang lumubog ang araw. Papuntahin na po ninyo sa mga nayon ang mga tao upang makabili ng kanilang makakain." Hindi na sila kailangan umalis pa, sabi ni Jesus. Kayo ang magbigay sa kanila ng makakain. Sumagot sila,
Lilima po ang aming tinapay at dadalawa ang isda natin. Dalhin niyo rito, sabi niya. Pinaupo niya sa damuhan ng mga tao, kinuha ang 5 tinapay at 2 isda. Tumingala siya sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinagpira-piraso niya ang mga tinapay at inutos sa mga alagad na ipamigay yon sa mga tao. Kumain silang lahat at nabusog. Tinipon ng mga alagad ang lumabis at sila'y nakapuno ng 12 bakol ng pira-pirasong tinapay. May 5,000 lalaki ang kumain, bukod pa dyan sa mga babae at mga bata. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Ano po sa tingin nyo ang pinakamagandang paraan para umpisahan natin ang ating umaga? What is the best way to start our mornings? Sabi po ng mga doktor, pagkagising nyo po, wag po kayong tatayo sa inyong left side. Bakit? Kasi po, ang kaliwang parte ng ating katawan ay mahina. Tandaan nyo po, nandyan yung inyong puso. Kapag tumayo po kayo sa inyong left side, baka madaganan nyo po ang inyong puso. Delikado po yan. Madalas, yan po ang nagiging sanhi ng heart attack. So the best way to wake up every morning is to turn to your right side. Kasi ang kanan natin, yan yung mas malakas na parte ng ating katawan. And symbolically, when you get up on your right side, all of your day, you will be all right. Ayon pa po sa ibang doktor, ang unang-unang dapat gawin mo din, pagkagising mo, pagkatayo mo, uminom daw po kayo ng maligamgam na tubig na merong Himalayan salt. Wow, sosyal. Himalayan salt. Pero ano po yung pagkakaiba ng Himalayan salt dun sa simpleng asin lang? Mas marami daw pong nutrients yung Himalayan salt. Kailangan daw po ng katawan natin kasi habang natutulog tayo, may nawawala tayong nutrients sa ating katawan para ma-replenish, mapalitan yung nawala mong nutrients habang ikaw ay natutulog. Pagkagising mo, uminom ka daw ng maligamgam na tubig na merong Himalayan salt. Pero pangatlo, sabi din po ng ibang physiologists, physicians na doktor, pagkagising mo palang mag-stretching ka na. Kailangan po yan para maunat naman yung iyong mga ugat. Dahil kapag constricted po yung ugat nyo, nahihirapan yung pagdaloy ng dugo at hangin. Kaya nga po yung iba nai-stroke Pero kung pagninilayan po natin, kung pag-iisipan natin, meron pa pong pinakamagandang paraan para umpisan natin ang ating mga umaga. Pagkabukas pa lang ng iyong mata, ano dapat ang iyong gawin? Magdasal ka at anong dasal? Magpasalamat ka na agad sa Diyos. Because remember, my dear friends, that every day, if you wake up, you open 2 gifts. Ano yung 2 regalo na binubuksan mo? Pagkagising mo pa lang, yung 2 mata mo. Kapag nabuksan mo ang 2 mata mo, anong ibig sabihin? Buhay ka pa. Kahit na gaano kabigat ang iyong buhay, kahit na marami kang problema, pagsubok, mga kapatid, yung buhay ka lang, napakalaking blessing na yan. Amen? Please, be grateful. That is the best way to start your day. Because understand, gratitude is the parent of happiness. Ang magulang ng tuwa at galak ay pasasalamat. Hindi po nakakapagtaka bakit sa unang pagbasa narinig natin, nagrereklamo po ang mga Israelita kay Moises. Hinahanap kasi nila yung dati nilang kinakain doon sa Ehipto. Sabi nila, buti pa doon sa Ehipto, merong isda, may pepino, melon, bawang, sibuyas. Dito sa disyerto, puro lang mana. Ang mana po ay tinapay.
At sabi naman, doon sa pagbasa natin, masarap naman ito kung lulutuin mo. Yan ang problema ng mga Israelita. Kasi nagkulang sila sa pasasalamat. Galit na galit ang bayan ng Diyos kasi hindi nila alam pahalagahan ang pagpapala at bendisyon na binibigay ng Diyos sa kanila araw-araw. Hindi naman sila nagugutom At nakalimutan nila, at least malaya sila. Kung nandun sila sa Ehipto, alipin sila. Mas gusto pa pala nilang maging alipin na busog kesa dun sa malaya na pinapakain naman sila ng Diyos. Nakalimutan nila, hindi naman sila pinapabayaan ng Diyos. At nahawa pa nga si Moises dun sa ugali ng mga Israelita. Napagod na rin siya, nagsawa na rin siya sa kakareklamo nila. Kaya itong si Moises, nung siya'y nananalangin, hinihiling na niya sa Diyos, Lord, patayin mo na ako. Hindi ko na matiis. Ganyan ang ugali ng mga taong ito. Anong nagkulang din kay Moises? Ang pasasalamat. Nakalimutan niyang magpasalamat sa Diyos na siya ay namumuno ng kanyang bayan. Sa lahat ng pwedeng piliin ng Diyos na maging leader, siya ang nagustuhan ng Panginoon. Gitna ng kanyang kakulangan, ng kanyang kasalanan. Di po ba nakapatay din ng tao si Moises? Baka nakalimutan niya yon. Kahit na may napatay siya, pinatawad siya ng Diyos. At ginawa pa siyang isang namumuno ng kanyang bayan. Tingnan niyo po, yan ang masamang nagagawa ng pagkukulang ng ating pasasalamat sa Diyos. Kapag hindi ka marunong magpasalamat sa may kapal, malulungkot ka, magrereklamo ka, at magagalit ka. Kung gusto mong sirain ang araw mo, kalimutan mo magpasalamat sa Diyos. Amen? Sa ating ebanghelyo, narinig po natin, kahit na nalulungkot ang ating Panginoong Jesucristo kasi nabalitaan po niya yung pagkamatay ng kanyang pinsan, si San Juan Bautista. Kahit na kakaunti lang ang baon nila, tingnan niya pong ginawa ng ating Panginoon. Nagpasalamat pa rin siya sa kanyang ama. Upon receiving the 5 bread, the 2 fish, the gospel said, Jesus said the blessing. At ano po ang nangyari pagkatapos nun? Nagkaroon ng milagro. Nagkaroon ng himala. Yung kakaunti, dumami. At anong mabuting balita? Ang lahat ay nakakain at nabusog sila. Say the miracle when we start to be thankful and grateful to God. Baka kaya wala kang natatanggap na pagpapala, milagro at himala ngayon sa iyong buhay, ay baka nagkukulang ka na rin sa pasasalamat mo sa Diyos. Do not allow your sadness and your poverty to prevent you from being grateful to God. Remember that. Huwag sana maging hadlang, kapatid, sa iyong pasasalamat sa Diyos, yang iyong lungkot, yang iyong problema, yang iyong kahirapan. Dahil kapag nagpapasalamat ka sa Diyos, nagiging isang milagro ang iyong buhay. Amen? Gumaganda ang buhay mo sa pamamagitan ng pasasalamat mo. Life is really beautiful, and yet it becomes ugly because of our ungratefulness. Iba rin kapag marunong ka magpasalamat, sumasaya ka at nakakapagpasaya ka ng ibang tao. Nakakalimutan natin mga tao ng pinakamadaling paraan para tayo'y sumaya ay sa pamamagitan lang ng pasasalamat. Please remember that the easiest way to be happy is to realize what you already have and simply be thankful for it. You do not become happy by acquiring. You become happy by thanking God. This is why happiness is simply gratitude. And gratitude is simply being appreciative. Dalawa lang po ang kalaban ng pasasalamat. Una, alaala. Our memory. Kapag binabalikan mo, hinahanap mo yung dati, yung nakaraan, hindi ka makakakita ng maganda sa iyong harapan. Pero pangalawang kalaban ng pasasalamat ay pagnanais, pag-aasam,
our expectations. Kapag iba ang iyong hinahanap, hindi mo mapapahalagahan din ang pinagkakaloob ng Diyos sa iyo sa kasalukuyan. You must replace your memory and your expectation with gratitude. And this is where you're going to find yourself more happy. Marami po mga tao ang pumupunta sa Diyos, nagdadasal sa Diyos, kapag meron lang silang problema. Pero ang malungkot na kwento, kapag ayos na ang lahat, hindi man tayo marunong magpasalamat sa Kanya. Amen? Mga kapatid, wag lang po kayong magdadasal para humingi ng mga bagay-bagay. Kasi sabi ni Jesus, alam na ng Diyos, Ama, ang iyong kailangan bago pa niyo sabihin sa Kanya. Kung magdadasal ka, palagi ka lang magpasalamat sa Kanya. Please do not pray for things, but pray to God to say thank you for the things that you have received. Say thank you to God for the things that you will receive. Ang number one method para magamot po ang ating anxiety, ang ating depression. Tinuro na sa atin ng Panginoon. Pasasalamat, gratitude, thanksgiving. Ang pasasalamat po ay pananaw. Gratitude is a perspective. To be thankful is to focus on what you have. At kabaliktaran po ang takot at pag-aalala, ang lungkot. Bakit ka nagrereklamo? Bakit ka nagagalit? Bakit ka nagmumukmok? Kasi nakatingin ka sa mga bagay na wala ngayon sa iyong buhay. Baka nakalimutan mo, meron ka mga bagay na tinanggap na hindi mo naman talaga pinagdasal sa Diyos. Kaya sabi po ni San Pablo sa mga tao ng Filipo, be anxious for nothing, but in everything pray with thanksgiving, letting your requests known to God. Huwag niyong kalimutan na magpasalamat. Dahil kung ugali mong pasasalamat, mawawala ang mga negatibong bagay na naninira sa iyong buhay. An attitude of gratitude can erase the negative things that hurt us in our life. Kahuli-hulihan po, paalaala mga kapatid, tandaan niyo po napapasayo yung paulit-ulit na ginagawa mo. You receive what you repeat. Repetitive complaining will attract things that you complain about. But repetitive thanksgiving will attract things that you are grateful for. Kapag nagrereklamo ka dyan sa traffic, ninyo napansin, lalong tumatraffic. Kapag nagrereklamo ka dyan sa tigas ng ulo ng iyong anak, lalo siya nagre-rebelde. Kapag nagre-reklamo ka dyan sa iyong sakit, kirot ng iyong katawan, bakit nagtatagal? Hindi aalis, hindi ka gumagaling. You receive what you repeat. Pero subukan niyo po, mga kapatid, magpasalamat ka kahit nakakaunti ang iyong pera. Narami ang pera mo, mabibigla ka. Bigla na lang darating, parang agos ang blessing ng Diyos. Pasalamat ka pa rin. Diyan sa iyong asawa, kahit na nag-iba siya, iba ng ugali niya. Titino din yan. Pasalamat ka, may nararamdaman ka sa iyong katawan. Ibig sabihin, buhay ka pa. Gagaling ka din. You attract, you receive what you repeat. Anong paulit-ulit na ginagawa mo? Pagrereklamo o pasasalamat sa Diyos? Kaya nga, kung puro pasasalamat lang ang sinasabi mo sa panalangin, sapat na yan. Kung gusto mong magkaroon ng pagpapalat himala sa iyong buhay, pasalamat ka. Kung gusto mong gumanda ang iyong buhay, pasalamat ka. Kung gusto mong maging masaya araw-araw, magpasalamat ka. Kapatid, walang magandang magagawa ang ating pagrereklamo. At libre lang pong magpasalamat, di po ba? Pero ang laki ng balik nito pag ginagawa natin araw-araw, tagising mo. Kung malungkot ka, oo, yakapin mong lungkot mo, tanggapin mo, pero pasalamatan mo din na nararanasan mo ang lungkot at problemang yan. Pero gayahin natin at sundan ang ating Panginoong Jesucristo. Gitna ng ating mga lungkot at kahirapan, huwag nating kalimutang magpasalamat sa Diyos. At sa ating pasasalamat, gagaan ang ating pakiramdam, titibay pa ang iyong pananampalataya. Amen. Tumayo po tayo
Alay po natin sa Diyos ang ating mga dasal at panalangin. Nagtitipon tulad ng napakaraming tao sa Ebanghelyo na nagugutom sa salita ng Diyos. Manalangin tayo na may pananalig sa ating Amang nasa langit na hindi nagpapabaya sa kanyang bayan, sa kanilang pangangailangan. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan sa buong mundo naway sumaksi sa salita at gawa sa pag-ibig at kalinga ng Diyos sa mga nangagugutom at nangangailangan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga lider ng mga bansa na may pinanghahawakang matatayog na posisyon at malawak na kapangyarihan, naway tumulong na maipamahagi ang kayamanan ng daigdig upang sa gayon wala ni isang bansa ang malagay sa panganib ng pagkagutom. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Bilang isang komunidad, tayo naway maging mga kapwa na babad sa panalangin at maging laging handa sa pagbibigay ng ating panahon at karunungan sa pagtulong sa mga naghahanap ng kahulugan sa buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Ama naming nasa langit, bigyang pansin kami nangangailangan ng iyong habag. Punuin mo ang aming mga puso ng iyong pag-ibig at huwag mo kaming pahintulutan na mawalay sa iyo. Hiniling namin ito sa pamagitan ni Kristo aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mo ang aming mapagkumbabang paglilingkod, ay kalugdan mo sa kararangal ng mga banal mong kinalulugod at sa ikadadalisay ng aming katauhan at loob sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat, ikaw ang aming pasalamatan. Ang pagpaparangal ng iyong kabutihay, lagi mong pinapaalingaw-ngaw sa iyong sambayanan. Sa pagkakaroon ng mga kaanib na maasahan at tapat tulad mo sa pananagutan, upang magbunga
ang punyagi ng iyong anak, na sa iyong pag-ibig kami makatulad. Ang mga banal na tao ay tumutulong sa lahat sa pagbibigay halimbawa at pananalangin wagas. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit na papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitasan, pinagpalang na Panginoon sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitasan, Hosana sa kaitasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesus Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, inabot sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Itong aking katawan, na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ang aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Ang mga ginagawa namin ngayon na pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon, ang aming Santo Papa, si Florentino, aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw, kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ni San Jose ang kanyang malwalhating esposo. Kaisa ng mga apostol, lahat ng mga banal. Si San Juan Maria Vianney na namuhay dito sa daigdig, nakalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo
sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Bigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Make me a servant, humble and meek. Lord, let me lift up those who are weak, and make the prayer of my heart always be. Make me a servant, make me a servant, make me a servant today. Make me a servant, humble and weak. Lord, let me lift up those who are weak, and make the prayer of my heart always be. Make me a servant, make me a servant, make me a servant today. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsilang sa langit ng mga banal, kaming mga nakinabang ay dumadalangin, magkamit ng di magmamaliw na kabutihan. Ngayon pa man ay minamagandang loob mong ibigay. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Hindi ko po alam kung nakakita na kayong taong galit na nagpapasalamat. Napaka-imposible po, no? Nanggigigil pagkatapos sabi, "Salamat, Lord!" Hindi po kasi bagay yung dalawa eh. Yung sakit ang loob mo pagkatapos nagpapasalamat ka. Kapag nagpapasalamat ka, nawawala yung sakit ng loob mo. Hindi rin po bagay ang pasasalamat at ang pag-aalala. Mahirap din pong magreklamo sa Diyos habang ikaw ay nagpapasalamat. So please remember, the number one antidote to our worries, fears, anxieties, and depression is gratefulness, thanksgiving. Harinawa araw-araw, kagising niyo pa lang po, yan ang unang dasal na iyong sabihin, "Salamat, Lord." Ano man pagsubok na iyong hinaharapan, sa iyong trabaho, sa iyong relasyon mag-asawa, sa iyong pangangatawan, palagi sabihin mo, "Salamat, Lord." Kasi yung buhay na yan, hindi mo hiningi, pinagkaloob ng Diyos. Napakalaking bagay. Pasalamatan mo sa Diyos. Gumaganda ang buhay sa pasasalamat. Nagiging mas masaya ka sa pasasalamat at nagkakaroon ka ng mas maraming pagpapala at himala sa pamamagitan ng pasasalamat mo sa Diyos. Muli po tayong ipasalamat sa Panginoon. 3 things that you want to thank God for today. Yan po ang assignment natin.
As you begin another week, naghahanap ka ng lakas, naghahanap ka ng gana. Hindi darating yan hanggat hindi ka muna magpasalamat sa may kapal. 3 things. What are you grateful for, thankful for to God now in your life? As you thank God, be happy. As you thank God, open yourself to receive God's grace and miracles. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at kayo basbasa ng Diyos, makapangyarihan sa lahat sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.